Mahirap pag may bagyo o ibang sakuna, kahit para sa mga rescuer na kailangan ding may matuluyan on-site. Kaya to the rescue ang isang pickup truck na kayang mag-transform bilang command center na may medical at weather monitoring, pati kusina at kama. Tara, let's change the game! Sa panahon ng sakuna at kalamidad, may all-in-one mobile vehicle na pwedeng maging kasangga. Powered by sustainable energy, kaya all goods kahit walang kuryente. May command center din with localized weather station. Na-equipped with rescue and emergency medical equipment. At kompleto sa amenities gaya ng kusina at detachable portable bathroom. Impressive! Eh! Yan ang Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV. Developed by the team of Dennis Abella sa loob ng isang dekada. Isang disaster risk reduction at climate change adaptation technology ang MOCOV na binubuo ng isang trailer na nakakarga sa isang 4x4 pickup truck. This all started when Bagyong Yolanda happened back in 2013. The kind of vehicle that we created is a trailer system that expands and contracts and you could set it up in any location. Ang MOCOV napapagana ng sustainable energy through solar and wind power na po pwedeng tumagal up to 32 hours. At pag wala na yung energy na yan, meron pa tayong backup generator. Nasa mahigit 10 lungsod na sa National Capital Region ang gumagamit ng MOCOV, kabilang ang Caloocan City. Nagamit na namin siya ng 13 times wherein 12 planned event ng city and meron kaming isang incident, yung drowning incident namin. We just want to be able to provide for every single LGU here in the Philippines because we know that they need it. And the urgency for disaster preparedness is so much more needed now. Kapag ka naka-assemble, merong 3 main rooms ang MOCOV. Una muna, itong command room kung saan makikita ang perimeter camera system para ma-monitor nila ang area at itong localized weather station. At iba't ibang communication system nakapaloob dito sa command room. Ito naman ang kanilang sleeping quarters. Susunod naman, itong pantry area kung saan makikita natin ang kanilang built-in kitchen. Nagsisilbi ding war room itong ating ikalawang kwarto. And the third and final room dito sa MOCOV ay ang rescue and medical triaging area kung saan makikita natin ang iba't ibang emergency at medical equipment. A game-changing modern hub of technology made by Filipinos for Filipinos na perfect for our disaster response here in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Naghain ng reklamong cyber libel sa NBI Cybercrime Division. Si Sandra Mulak laban sa 3 anonymous accounts sa X, ang dating Twitter. Ayon sa NBI Cybercrime Division, binanggit ni Sandro sa reklamo ang mahigit 100 umano'y mapanirang post tungkol sa umano'y naranasan niyang sexual abuse. Nananawagan ng lolo ni Sandro na si Alexander Mulak na respetuhin ang privacy ng apo. Anya, matindi na ang pinagdadaanan ni Sandro na nakaapekto sa kanyang physical at mental well-being na pinapalala pa ng online harassment at bullying. Sana raw ay mabigyan ng compassion at suporta si Sandro patungo sa kanyang paggaling. Damang-dama na ang excitement at school spirit sa Arellano University at Emilio Aguinaldo College na nagsagawa ng pep rally para sa pagbubukas ng NCAA Season 100. Nakatutok si JP Soriano. Muling ipinamalas ng AU Chief Squad sa pep rally ng Arellano University sa Maynila.
ang kanilang winning piece sa Season 99 cheerleading competition. Buena manong pasabog lang daw yan sa totong paghahanda ng Chiefs sa inaabangang pagbubukas ng Centennial Season ng National Collegiate Athletics Association o NCAA. The vibe, the school spirit, panalo. Lalo na nang ipakilala na ang kanilang student athletes gaya sa volleyball at basketball. Yung team namin nakapag-ready lang maayos para sa darating na season. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa Arellano Chiefs. Sana patuloy niyo kami suportan sa season 100. Nakisaya at naghandog din ng performances ang ilang sparkle artists na sina Dylan Menor, Larkin Castor, Sean Besagas at Mikey Quintos. Di rin nagpadaig sa kanilang pep rally ang mga general ng Emilio Aguinaldo College o EAC Generals. Maging ang audience, game na nakilahok. Humataw din sa kanilang street dance performance ang members ng Yaman Lahi Dance Artists. Siyempre, ang mga general themselves, all out din. From Astigin to Dancing Kings. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nangangayayat at hindi na umano naalagaan na maayos sa mga hayop na naiwan sa isa na rang zoo sa Negros Oriental. Idinulog yan ng caretaker sa inyong kapuso Action Man. Hulyo 2022, pansamantalang nagsara ang Amlan, Dreamland Nature and Adventure Park sa Amlan, Negros Oriental dahil sa planong rehabilitasyon at pagsasaayos ng permit. Pero makaraan ang 2 taon, hindi na muling nagbukas ang zoo. Kaya ang isa sa naiwang caretaker sa lugar, umaalma na para sa mga naiwang 13 hayop doon. May camel, python, ostrich, mga kabayo at iba pa na nangangailangan ng wastong pagkain at pangangalaga. Namayat yung mga hayop noon kasi hindi nila binigyan ng pagkain ng mga hayop. Ayon pa sa caretaker, umabot umano sa puntong namatayan ng tigre sa zoo bago na ilipat ang ibang mga tigre sa Aklan dahil hindi raw sapat ang ibinibigay na lingguhang pagkain ng may-ari. Kung merong magdating dito na magbigay ng ayuda, donation na pagkain, makakain ang mga hayop dito ng kasyang pagkain. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng Amlan at sa DENR Region 7. Paliwanag ng Municipal Tourism Office, under review ng kanilang abogado ang operasyon ng zoo na isang private-public partnership sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Amlan, Dreamland Nature and Adventure Park Corporation. Patuloy raw ang ginagawang investigasyon. Nag-inspeksyon na rin ng DENR Region 7 sa zoo dahil sa sumbong. Ang na-desisyonan is to give the wildlife to other permittees, kaya nadala yung some of the wildlife doon sa Aklan. So sabi nga ni Penro, ang very expensive na animal doon yung tiger kasi kailangan sila ng maraming karne, no? Meat requirements. So, sa ngayon, itong naiwan is more on grasses, feeds. Pinabulaan na naman ang pamunuan ng zoo na napapabayaan nila ang mga hayop doon dahil walang kinikita ang zoo mula na magsara noong 2022. Kusang naglabas daw ng pera ang kanilang presidente at ilang investors para mairaos ang pang-araw-araw na pagkain ng mga hayop. Mayroon din daw mga volunteer na nagbibigay ng ayudang pagkain, gamot at iba pa. Sa ngayon ay nagpapatuloy daw ang paghahanap ng karagdagang investor para maisaayos ang zoo. Nakikipag-ugnayan din sila sa DENR hinggil sa kalagayan ng zoo at sa planong rehabilitasyon nito. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hinahanap ngayon ang driver na sinita matapos dumaan sa EDSA busway at tinangkapang tumakas.
Ang driver nakipagtalo sa enforcer at nagpakilalang mayor daw sa Bulacan. Nakatutok si Darlene Ka. Sir, wag mo ako para sasagasaan. Hindi ko ipapaano kita sa LTO. 3 beses muntik sagasaan ng blue pickup na yan ng enforcer na si Mark Joseph Cesar mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Humaharang si Cesar sa harap ng sasakyan dahil sinusubukang tumakas ng driver. Sir, magkakaproblema tayo niyan, sir. Magkakaproblema tayo niyan, sir. Sinita ni Cesar ang pickup dahil sa pagdaan sa busway sa northbound side ng EDSA Ortigas. Hindi nahagip ng video pero tumigil lang ang pickup nang may rider na humarang sa harap niya para tulungan ng enforcer. Maya-maya, nagbanggit na ang driver ng pangalan ng mga opisyal ng gobyerno. Pumasok po kayo ng busway, sir. O sige po, wala po problema. DOTR po kami. Si Secretary Bautista po ang boss namin. Maya-maya, nagpakilala na siya bilang mayor. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Hinihingi nila ng kanyang kasama ang ticket pero ayaw nilang magbigay ng lisensya o anumang dokumento. Pasuyo po ang lisensya. LTO deputize po kami, ma'am. Mayor Perez po kayo, ha? Mayor Perez. Sige po. Wala nang nagawa ang enforcer kung hindi hayaan silang umalis. Ayon sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, na i-report na sa Land Transportation Office ang insidente kasama ang plate number ng sasakyan. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang driver na nagpakilalang Mayor Perez ng Bulacan. Pero walang nakaupong mayor ngayon sa lalawigan ng Bulacan ng may apelidong Perez. Supposed to be ngayong umaga nga yan na mga reports na ipapadala sa LTO para ma-issuehan ng show cause order. So inaasahan namin na siguro this afternoon or baka bukas ay naipadala na yung plaka at yung report para mabigyan na show cause. Pwedeng maharap ang driver sa reklamo unauthorized use of the busway, pati na para sa tangkang kapahamakan sa enforcer. Ngayong papasok na ang Burr Months, mas paigtingin pa raw ng mga otoridad yung pagbabantay sa EDSA busway. Kaya pinag-aaralan na ng SAIC ang pagde-deploy ng karagdagang enforcers dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Tinuldukan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa supplier nito ng card at mga gamit para sa National ID Project. Ayon sa BSP, bigong magampanan ng All Card Incorporated ang mga tungkulin nitong nakapaloob sa kanilang kontrata. Suportado naman ng Philippine Statistics Authority ang desisyon ng BSP at sinabing gumagawa na sila ng paraan para tuloy-tuloy ang pag-i-issue ng National ID. Ikinabigla naman ng pamunuan ng All Card Incorporated ang contract termination, sabay giit na ginawa nila ang lahat ng kanilang obligasyon sa proyekto. Naghain din ito ng motion for reconsideration. Babala nito, posibleng magkaroon ng negatibong epekto ang pagtuldok ng kontrata sa produksyon at distribusyon ng mahigit 100 milyong national ID. Kahit pagod, worth it para kay Alden Richards ang shoot nila sa Canada ng Hello Love Again. Lalo siyang naging close sa cast, especially kay Catherine Bernardo. Pero ready muli siyang mag-step in sa character niya sa Pulang Araw. Makichika kay Aubrey Carampel. Eduardo mode on si Asia's multimedia star Alden Richards na nagbabalik taping sa kapuso family drama na Pulang Araw. Halos 1 buwan kasing nawala si Alden para mag-shoot ng pelikulang Hello Love Again sa Canada at nag-side trip pa sa Amerika para naman sa Sparkle World Tour. Pag-amin ni Alden, hindi raw madali ang sunod-sunod na trabaho. Pero it's always been worth it naman, and kumbaga parang of course it's tiring physically, but yung the mere fact that you're blessed with work and you're able to do all those things in a short span of time, na nakakatawa rin kasi at least na-cover ko siya. Nagawa natin siya kahit marami tayong ginagawa on the side. Masaya rin daw siya na nagkaroon siyang muli ng pagkakataong makapagpasaya ng Global Pinoy sa USA at Canada. Ramdam natin yung pagmamahal ng mga Global Pinoys. Sa shooting ng Hello Love Again, mas lalo raw silang napalapit sa isa't isa ng cast at production team. Kaya raw naging emotional siya sa kanilang last shooting day. I felt a little bit sentimental, of course, with the place, and ang haba ng time na magkakasama kami doon. So parang nagulat ako na in an instant, tapos na pala siya.
Mas naging close daw sila ng katambal na si Catherine Bernardo at nag-level up din ang kanilang mga karakter na sina Ethan and Joy. Mas naging solid, mas naging close, mas nakilala namin yung isa't isa, and at the same time parang you really get to know the person once you get to work with her in a setup na matagal magkasama. When it comes to Joy and Ethan naman, parang without giving much spoiler, this is a more mature take on both characters. Sa taping naman ng Pulang Araw, muli niyang niyakap ang karakter at na-miss din daw niya ang pagganap bilang si Eduardo. Ganado rin daw siya, lalo't marami ang patuloy na humahanga sa kanilang serye. Nakakatuwa po na maraming sumusuporta at nagagandahan sa aming trabaho. Masukal, maputik, mainit at minsan umuulan pa. Ganito ang karaniwang location ng Pulang Araw. Pero hindi yan alintana ng cast, lalo na ng bidang si Alden Richards na gumaganap bilang si Eduardo. Dahil gusto raw nilang mas mapaganda pa ang kanilang serye. Kung anong ilagay sa akin, kung anong duming ipatong dyan, game tayo dyan. Kung saan ako pagugulungin o kung ano mang magulungan natin sa... This project has a higher calling for all of us. Parang nakakahiya na hindi mag-perform. Parang hindi namin pwedeng i-take for granted yung chances namin na in every scene that we do is a part of Philippine history being told to the audience. Aubrey Carambel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, isa sa aming malaking misyon para makapaglingkod sa bayan ay ang tumindig at manindigan para sa katotohanan. Kaya sabay sa pagdiriwang ng National Press Freedom Day ngayong araw, nabuo ang pinakamalawak na alyansa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat po ng fake news. Umanib sa GMA Network ang 59 na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para makiisa sa panata kontra fake news. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makasaysayan ng pagtitipong ito sa GMA Network, kung saan nagsama-samang kinatawan ng pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para mabuo ang pinakamalawak na puwersa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat ng fake news. 59 na grupo ang tumugon sa panawagan ng GMA Network para magkaisa sa laban kontra fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon, na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsamsam at nagsama-sama lahat, and we're very happy, proud at taus-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Naniniwala ang GMA Network na ang laban kontra fake news hindi laban ng isang network o isang institusyon lang, kundi laban ng lahat ng naninindigan para sa katotohanan. Kanina sabay-sabay binigkas ang panata kontra fake news. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Para sa GMA Network, lumagda sa kasunduan sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. at Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Ganon din sina Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President, Public Affairs, Ianessa S. Valdelion. First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. At President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kasama rin dito ang mga media organizations ng Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas,
Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, at Center for Media Freedom and Responsibility. Para sa print and online media, pumirma ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, at Philippine Entertainment Portal. Katuwang din natin ang television networks sa All TV at Zoe TV. Kakampi rin natin ang radio networks na Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation, at Quest Broadcasting Incorporated. Kasama rin ang tech giant na Google. Sumama rin sa laban kontra fake news ang mga universidad at kolehiyo mula Metro Manila na Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benil, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Kaagapay din natin ang mga universities and colleges sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama riyan ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, at ang Western Mindanao State University. Kasama rin sa laban kontra fake news ang Commission on Elections na pinamumunuan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang malayang pamamahayag mahalaga para makapagbigay ng totoo, buo at patas na impormasyon. Kaya naging mas espesyal na itinaon ang pagtitipong ito sa National Press Freedom Day ngayong araw. Pero mahalaga ring makasama ang mga mamamayang Pilipino sa labang ito. Kaya ang imbitasyon sa kanila, magkaisa tayong labanan ang fake. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.